Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, tinapos na. Nako, ito ang malaking sambala kay PBBM. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po yung lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po mga kababayan ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin nga po natin ito. Nako, ito po ang repost ng Peanut Gallery Media Network. Ayan mga kababayan, sabi po dito, si former our late Senator Miriam Santiago. Ito po ang kanyang sabi. What is the difference between corruption in the US and corruption in the Philippines? Ang sagot mga kabayan, in the US, they go to jail. In the Philippines, they go to the US. Nako. Totoong-totoo nga mga kababayan sapagkat si Saldico ay nandun pa sa US mga kababayan at hindi lang po basta-basta pumupunta sa US ang diferensya po ang sa Amerika nakukulong, dito po sa Pilipinas bukod sa pumupunta sa US ay nagkakasakit lang, hindi na lang matuluyan. Di ba? Para wala nang problema, sana matuluyan na lang. Anyway, ano po yung masasabi dyan mga kabayan? Napaka-relevant po ng quotes na ito coming from our late Senator Miriam Santiago. At ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin itong si Tito Soto. Si Senate President Soto, 6 urgent passage of Independent People's Commission Bill. The Senate President Tito Soto III said on Sunday, September 14, that he will formally request President Ferdinand Marcos Jr. To prioritize as urgent the passage of Senate Bill 1215 or 1215 or the Independent People's Commission. Nako po. Alam nyo po, naglolokohan lang tayo dito no? Matapos po ang 3 taong korupsyon dahil sa pagbuwag ninyo sa Presidential Anti-Corruption Commission, ito, gagawa na naman po kayo ng batas na katulad din ng PACC, di ba? Itong Independent People's Commission mga kabayan ay parang PACC rin ito na siyang mag-iimbestiga sa mga korupsyon ng ating gobyerno, di ba? Pero teka lang. Ano ang purpose ninyo kung bakit ninyo binuwag in the very first day of your administration? Bakit ninyo po ginuwag yung PACC or Presidential Anti-Corruption Commission ni dating Pangulong Duterte? Isa lang ang ibig sabihin siguro nito mga kababayan, no? Yung 3 taon, yung first 3 years ng kanilang term ay pinabayaan nila na magnakaw ang mga politiko, mga buhaya sa ating gobyerno. Diba? Tapos ngayon gagawa sila ng Independent People's Commission for them to look clean and hero. Kasi pag itong Independent Commission, People's Commission ay naging effective, no? Ay talaga mga kababayan, pupuriin po sila. Pero wag po nating kalimutan na sa kanila po nagsimula ang problema. Ginawa muna nila yung problema, tapos sila ang magsosolve sa problem, then magiging hero na po sila. Wag po tayong maging tanga. Diba? Hindi po sila hero.
they are within, no? Or involved. Diyan po sa mga corruption na yan. Because tulad yan ang sinasabi natin mga kabayan, hindi po ito magiging yung GAA 2025 at GAA 2026 na deliberasyon pa. Hindi po yan mai-implement without the signature of the President. Ibig sabihin mga karibyo natin, alam ng Presidente, kasi binasa niya nga di ba? Ilang pages yun, binasa niya. Ilang araw, 3 araw, isang araw, 3 araw, correct me if I'm wrong, basta binasa po ng Presidente. Ibig sabihin, the President has a knowledge about, dyan sa budget na yan. At hindi po siya pwedeng magpatay mali siya lang. Kasi, kaya nga nang sabi ko, hindi yan mai-implement without a signature of the President, mga kababayan, no? Command responsibility. Palagi kong binabanggit yan, mga kababayan. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan? At eto nga, si Romualdez, eto naman, ayon po kay Representative Adjong, Romualdez tumaas umano ang suporta sa Mindanao ayon kay Representative Adjong. Nasa ibang planeta na naman ba kayo? Naniniwala si Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adjong, na patuloy na tumataas ang popularidad ni House Speaker Martin Romualdez sa Mindanao base sa resulta ng Octa Research Survey. Magsama-sama kayo. Magsama-sama po kayo. Yan ang masasabi ko. Magsama-sama kayo, Adjong, Octa Research, kung anong mga research pa man. Papaniwalain nyo yung mga sarili nyo na tumataas talaga ang ratings ni Speaker Martin Romualdez, no? Kasi hindi po kapanipaniwala sa mga nangyayari po ngayon, tataas pa ang trust rating. I mean, tataas po ang pagsuporta ng mga taga Mindanao kaya Romualdez. Imposible. Di ba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang mga kababayan. At eto, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Yan, ako po talaga ang kanilang pakay. Ang presidente po ng Senado, si Senator Chis Escudero, ay parang collateral damage lang po yun. So tama po yung ito. Reaction video na naman ito. Tungkol ito, wala nang paligoy-ligoy pa. Tungkol ito kay Senator Marcoleta. Nagsalita na itong si Senator Marcoleta patungkol dito na siya pala ang punteriya ng mga senador. Natanggalin siya bilang Blue Ribbon Committee. In order for Marcoleta na matanggal sa Blue Ribbon Committee, uunahin nila si Chis Escudero. Kaya pala, mismo dito sa video na ipapakita ko sa inyo, ay si Marcoleta ang nagsabi niyan. Okay? So, yun po ang ating reaksyonan sa araw na ito. Matinding revelasyon sa nangyari sa Senado behind the scene. Okay? Isisiwalat na yan ni Senator Marcoleta. Okay? Pero bago ang lahat, guys, bago natin i-follow, subscribe. Ayun, nagbabalik na po. Bumati na kami kayo na ang atin pong Senador Rodante Marcoleta. Sen, bumati po kayo sa ating mga taga-subaybay. Magandang hapon po sa ating lahat na mga nagtityagang nakasubaybay po sa saganang mamamayan. At ako po ay masaya at nakita ko na naman ang aking dalawang pinagpipitagan ng mga ano bang tawag sa inyo? Mga ginoo lang po, mga ginoo lang. Mga ginoo. Opo. At alam ko naman po na pinagsisikapan pong kayo po ay talagang bigyan ng mga impormasyon. Opo. At mga komento na talagang nakakatulong po sa ating lahat. Dito po kasi sa palatuntunang sa ganang mamamayan, Sen. Kayo po ang chairman dito. Hindi ako pwedeng maalis ng pagka-chairman dito eh. Malaking issue. Buti nila dumating kayo kasi magbobotohan na kami ni Chen para palitan niya. Teka lang, marami kasi nagtatanong, ano ba talaga nangyari po sa Senado, Sen? Siguro i-refresh nyo nga po yung ating mga kababayan. Kagaya nung nalalaman na ninyo at ang daming nagbibigay ng feedback sa akin, hindi lamang libo-libo, halos milyon-milyon na yata. Ay, opo, oo. Na hindi nila matanggap-tanggap na ako po'y biglang pinalitan
Yun. bilang chairman ng Blue Ribbon Ang tanong, bakit ka pinalitan? Committee. Ang totoo po niyan, ako po talaga ang kanilang pakay. Oo. Ang presidente po ng Senado, si Senator Chis Escudero, ay parang collateral damage lang po yun. So tama pa yung lumabas sa mga social media na ang punti. Diba? So ginamit lang itong si Chis Escudero. Tanggalin si Chis Escudero para matanggal yan si Marcoleta. Hindi nila kaya eh. Kasi grabe, matindi po ang mga investigasyon ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Parang may nabubuking na eh. So para hindi matuklasan kung sino, kasi si Diskaya nag-ano na eh. Nagngaw-ngaw na si Diskaya eh. Nabanggit na yung hindi dapat mabanggit eh. Kaya pala, sabi ni Senator Chis Escudero, I'm happy to be replaced and step down na sa kanyang pagka-Senate President kasi ang importante, nabanggit na yung dapat mabanggit. Di ba? So ang layunin pala nitong apat na, ito tandaan nyo yung apat na senador na pasimuno dito na palitan si Chis Escudero Regarda, Ontiveros, kalimutan ko yung dalawa. Tatandaan natin yan. They are not for the truth. They are not for the solution for Baka nga mga kababayan, mga involved pa yan eh. Diba? Baka nga mga involved pang mga yan eh. Nagngaw-ngaw na si Vizcaya eh. Nabanggit na Medyo, hindi po sa, hindi pero po. we salute you for that a little span of time na naging Blue Ribbon Committee ka chair dyan, Senator Marcoleta, ay ina-appreciate ka ng buong sambayan ng Pilipino. Yung bravery at malasakit sa kaundahan. Palapakan natin si Senator Marcoleta. Ayan. Nagsasabi nito, ito po ay kinukonfirma ng napakarami pong mga kababayan natin na hindi po nila nagustuhan yung mabilis ang pagpapalit ng liderato ng Blue Ribbon Committee. Correct. Lalong-lalo na po doon sa panig ng paglalahad na po ng katotohanan. Yung pag-iimbestiga na po sa kanila pong palagay, ay meron na po silang nakikinikinitang mga katotohanan na lalabas dyan. Papunta na po sa paghanap po natin ng kasagutan sa maanumalyang pagkakalatag ng mga proyekto na kung tawagin nga ay ghost project. Ayun. Ang balita kasi, may singit ko lang po, mukhang pinakiusapan ata si Senator Chis bilang presidente po ng Senado na kayo ay palitan sa pagiging chairman, pero parang nanindigan siya sa inyo. Kaya ang nangyari daw po, pati siya nadamay sapagkat ayaw pala niya kayong palitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So tama po ba yung ganung anggulo? Hindi ko alam yun kasi wala naman siyang sinasabi sa akin na siya kinausap. Ang nangyari, nakiusap daw po eh. Mabilisan nga eh. Ang totoo niya, siguro nakikita nyo, itinutuloy ko yung pangatlong pagdinig namin. Opo. Ako na lang ang pinakahuli na nakabalita na napalitan na pala yung aming Senate President. Ano? Nga, oo. Kaya pala si Senador Jinggoy na nasa tabi ko, medyo mainit ang ulo nung araw na yun. Hindi ko naman alam kung ano nangyari. Kaya yung pong talagang purong-puro na biruan lang, iba po yung pagkakatanggap niya. No, pero alam naman ninyo, talaga nagbibiruan lang kami. Totoo po. Yun pala pagkakapaalam ng isang babaeng senador, yun na rin palang tanda na sila ay nagkakaroon na ng pagpupulong sa kasi kwarto. Hindi naman talaga nagpapaalam yun eh. Ayun na nga po eh. Talagang yun eh, halos hanggat maaari ay nakabantay talaga. Nakabantay at lahat ng anggulo ng mga pinag-uusapan ay nakakasangkot siya sa mga usapin. Opo. Nagtaka ko kung bakit siya nagpaalam at nangako naman siyang babalik. Yes. Pero hindi na siya nakabalik. Ayun. Well, ang narinig ko lang sana sa iba kasi mga balita at siguro mabuti masagot niya rin. Ang pangunahing layunin daw po kasi talaga ng Blue Ribbon in aid of legislation. Kasi daw po parang sa tingin daw po ng kapwa yung senador parang nalilihis na para bagang ang dating prosecutorial na raw po ang dating ng pagdinig ng Blue Ribbon Sen. Sino po ba ang nagsabi nun? Yun po ang lumalabas. At maging sa panayam po sa mga kasama nyo sa Senado, parang yun po ang binabanggit nila, Sen. Hindi po totoo yun. Unang-una, talagang may pagka-prosecutorial po sapagkat kung titingnan ninyo yung pinaka-mandato ng komite, ng Blue Ribbon, ang tinutugis niya yung malfeasance, misfeasance, non-feasance. Paano po ang paglalahad ng inquiry kung hindi po namin gagawin sa paraan na
pagtatanong at paghanap ng kasagutan sa mga dapat na itanong para nga mapatunayan kung merong malfeasance, misfeasance, and nonfeasance. Yun po yung tinutungo talaga. Ayun. Yun ang pangunahing layunin ng Blue Ribbon Committee. Kung naipagkamali nila, lalong-lalo na po yung aming puno ng Senado ngayon, yun po yung sinasabi niya. Ayun, opo. Kahit kailan ay hindi po ako lumihis doon sa tuntunin na yon. At baka dapat sana tinanong muna niya ako. Opo. Nakatatlong pagdinig lang ako eh. Tama po. Yung iba nga pong humawak ng Blue Ribbon Committee, nakalampas na sila ng halos 20. Wala pa naman silang nagagawang batas eh. Tama po. Sa totoo lang po ako, pangatlo pa lang. Meron na po akong naiayos. Possible areas of legislation. 10 pa yung aming naisip na kagad eh. Sa tatlong pagdinig pa lang po, ha? Tatlong pagdinig pa lang para malaman ng nakikinig sa atin na tayo naman ay hindi nagbibiro sa mga sinasabi natin. Ipakikita ko dito, alin-alin ba yung mga naisip na nating mga panukalang batas sa liwanag ng mga pagdinig kahit hindi pa talaga natatapos. Pangatlo pa lang na pagdinig. Base sa mga nakita na namin, nakita ko at nakilatis natin. Ito yung aking naisip. Kinakailangan merong amendment ng procurement law. Kasi doon na pupunta po yung mga bidding natin, yung pag-award ng mga proyekto, lalong-lalo na yung pinag-uusapan ng mga flood control projects, nasasalaula sapagkat merong problema, may mga butas sa procurement law. Kinakailangan mag-introduce ka ng amendments. Meron ding amendment po sa anti-graft law. Tapos dito kinakailangan mapatibayan siguro, kung hindi man dapat itaas siguro, pati yung pagpaparusa dito kinakailangan ibigyan talaga ng impetus dito eh. Pwede rin nating meron po kaming iniisip na amendments po sa contractors licensing law. Ito yung sakop ng PICAB, ano? Meron tayong amendment sa witness protection law o yung tinatawag na stand-alone bill, no? Meron tayong naiisip na amyenda doon sa ating AMLA. Anti-money laundering. Anti-money. Nakita naman ninyo kung saan, isip-isipin nyo, yung isa sa mga nag-testify doon. Sa isang araw, kaya niyang magpatalo ng halos 14 o 15 milyon. Ito parang ang ginagamit nila, laundry area yung mga kasino natin. Kaya dapat magkaroon ng amyenda sa AMLA, kabatas sa AMLA, no? Nakikita rin natin ang pangangailangan para i-amend yung ating Securities Regulation Code. Sapagkat dito pumapasok ang ilang mga kawatan, yung sindikato, ginagamit nila na pasilidad itong areang ito. At dito, idadagdag natin yung False Claims Act. Ito yung kung tawagin ay writ of quitam. Yung bang pwedeng payagan kahit isang mamamayan lang, kahit isang ordinaryo, karaniwang mamamayan na maghain siya ng asunto laban sa mga opisyal ng pamahalaan, ang kondisyon lamang kapag hindi ito binigyan ng atensyon ng ating Department of Justice. Halimbawa, in 30 days, kailangan umaksyon ng Department of Justice. Pag hindi siya umaksyon, meron ng karapatan na maghain yung karaniwang mamamayan. Sa laki at sa lawak ng pangyayari, iskandalo na nakita natin sa mga proyektong flood control na yan, kailangan nating siguro makagawa na ganitong uri ng batas also. Kailangan din nating... Actually, maganda yung batas na ito kasi ordinaryong Pilipino pwede nang magreklamo sa mga kawatan sa gobyerno. Mga officials. Tiglahin yung whistle. Kailangan ma-approve na natin itong Whistleblowers Protection Act na nakabinbin pa ngayon. So, meron pa tayong Heavy Equipment Registration Act. Sapagkat itong ginagamit nilang mga kasangkapan, mga makinarya sa mga proyekto, wala naman listahan ito eh. Ginamit na nila sa ganitong proyekto, pipilitin pa nila kunwari na isulat na ginamit sa ganito. Hanggang Mindanao lima lang ang makinarya mo eh. Ang project mo mahigit na 50, ibig mo sabihin iisa lang ang ginagamit mo makinarya. So, saka ang pang-10 ay kailangan meron tayong flooding master plan. So, meaning to say, ang mga contractors ngayon, hindi... So yun mga kabayan, napakarami na palang 10 na yung kanyang nalilista mga kabayan na in aid of legislation dito po sa pag-iimbestiga nito, no? At bigla ko lang naisip, talagang mahihirapan itong si Senator Ping Lacson, na tapatan talaga itong si Senator Dante Marcoleta, no?
Dahil ito nga, nakikita na po natin na mayroon namang resulta. In just 3, tatlong hearing pa lang, ito may resulta na po tayong nakikita mga kabayan. Sana ay malampasan pa ni Senator Lacson itong ginawa ni Senator Rodante Marcoleta. So yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.